Marahil ay magtataka ka sa aking sasabihin, ngunit ang katotohanan ay payak. Ang dahilan kung bakit wala ka pa ring salapi na gusto mo ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa pamahalaan, o sa iyong edukasyon. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nakatago, tahimik na gumagalaw araw-araw nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Tinutukoy ko ang isang bagay na halos walang nakaunawa ng lubos, ngunit ito ang nagkokontrol sa iyong buong buhay, ang iyong pananaw. Alam mo ba ang madalas na pakiramdam na nagtatrabaho ka ng nagtatrabaho, ngunit walang natitira sa katapusan ng buwan? O ang takot na pumipigil sa tuwing naiisip mong mamuhunan, lumipat ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At ang pinakamasama, ang tinig sa loob na laging nagsasabi, hindi ito para sa'yo, hindi ka magkakaroon ng tunay na salapi. Alam ko ang tinig na ito, sumigaw na ito sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Ginugugol ng karamihan sa tao ang kanilang buong buhay sa pagsisikap na lutasin ang problema ng kawalan ng salapi sa pamamagitan ng pagtingin sa maling lugar. Naniniwala sila na ang sisihin ay ang trabahong mababa ang sweldo, ang hindi makatarungang pamahalaan, ang kakulangan ng oportunidad, at iniisip pa ng ilan na isinilang sila na may sumpa sa pananalapi. Ngunit ang totoo ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob. Palagi itong usapin ng pananaw. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa bitag na ito. Sinubukan ko ang lahat, naghanap ng 2, 3 trabaho, tumanggap ng mga overtime, nagsakripisyo sa pagtatrabaho sa mga dulo ng linggo, mga pista opisyal, ang lahat ng ito ay iniisip na sa wakas ay lilitaw ang salapi. Ngunit gaano man ako magsikap, pareho pa rin ang mga resulta. Patuloy na dumarami ang mga bayarin, hindi kailanman sapat ang salapi, at tumaas lamang ang pagkabigo. Doon ko napansin ang isang bagay, hanggat patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta, nang hindi binabago ang sanhi, walang magbabago sa katotohanan. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking pananaw. Ang hindi nakikitang pagprograma ng isipan na nagpapanatili sa akin sa isang pinansyal na pattern ng kakulangan. Isang uri ng autopilot na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin, at magkano ang dapat kong itago. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Ilang beses ka na bang nahuli sa pagsasabi ng mga pariralang tulad ng, hindi namumunga ng salapi ang puno, kailangan mong maghirap upang kumita ng salapi, o, ang mayayaman lamang ang yumayaman dahil sinasamantala nila ang iba? Ang mga pariralang ito ay tila hindi nakakasama, ngunit ang mga ito ay tulad ng mga binhi ng kakulangan na itinanim sa ating isipan. At ang pinakamasama sa lahat ay, kahit nabigyan ka ng buhay ng isang pagkakataon na kumita ng higit pa, kung hindi magbabago ang iyong pinansyal na pananaw, sinasabotahe mo ang lahat. Makakuha ng pagtaas ng sweldo, at biglang lilitaw ang mga bagong gastos. Tumanggap ng hindi inaasahang salapi, at biglang may problema sa sasakyan, isang bayarin sa emergency, isang utang na hindi mo man maalala. Hindi ito nagkataon, ito ay pagprograma ng isipan. May panahon, bago ako magsimulang magturo tungkol dito, na nagtatrabaho ako bilang bumbero sa Toronto. Mayroon akong takdang sweldo, walang malaking inaasahan ng paglago. At kahit na gayon, nakikita ko ang mga katrabaho na kumikita ng pareho sa akin, na nakakapag-ipon, namumuhunan, habang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang pananaw. Naniniwala sila na karapat-dapat silang umunlad, hindi ako. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na natanto ko sa buhay. Ang tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwento na sinasabi ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa hindi pagkakaroon ng swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Sinasabotahin ng aking subconscious ang bawat hakbang na ginagawa ko tungo sa kasaganaan. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin ito. Marahil ay nakikinig ka sa akin ngayon at iniisip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang aking sitwasyon, mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Ngunit naintindihan ko. Nandyan na ako. Alam ko ang bigat ng paggising sa madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng bayarin sa kuryente o pagbili ng pagkain. Ngunit alam ko rin na mayroong isang paraan. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at simulan ang pagtingin sa loob. Obserbahan ang iyong mga otomatikong pag-iisip tungkol sa salapi.
Isulat ang mga paniniwala na dala-dala mo mula pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nagmula ang ideya na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng salapi? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Karapat-dapat tayong lahat. May mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na nagpapakita na ang mga bata na nalantad sa mga negatibong parirala tungkol sa salapi sa mga unang taon ng buhay ay mas malamang na makaranas ng mga kahirapan sa pananalapi sa pagtanda. Ito ay parang ang utak ay pinrograma upang mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang makalaya mula rito ay sa pamamagitan ng pagreprogram. Walang ibang paraan. Kung patuloy kang susubukan na magtrabaho ng higit pa, magsikap ng higit pa, nang hindi binabago ang iyong pananaw, patuloy kang ikot sa mga bilog. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumilipat ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, iniisip na ang problema ay ang sweldo, at hindi ito kailanman. Tuwing tataas ang salapi, tumataas din ang problema. Ito ay parang may isang hindi nakikitang bubong sa aking ulo, at sa tuwing susubukan kong lampasan ito, may mangyayari upang hilahin ako pabalik. Kaya, ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ay ang pananaw. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpapasya, handa ka bang magbago? Handa ka bang tanungin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa salapi? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay ginawa sa katotohanan. At bago mo isipin na ito ay murang usapan ng pagganyak, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ay ang naglabas sa akin mula sa pagkabangkarote, mga utang, paghihirap, at inilagay ako sa isang landas ng kasaganaan na tumatagal hanggang ngayon. At maaari itong gawin ang parehong para sa iyo kung papayagan mo. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin upang kumita ng higit pang salapi, hindi mo ito ginagawa? Bakit ka nag-aalangan na tanggapin ang mas mahusay na alok ng trabaho? Bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyekto na maaaring magbago sa iyong buhay? O ang pinakamasama, bakit ka, tuwing nakakatanggap ka ng labis na salapi, gumawa ng paraan upang gastusin ang lahat na parang ang salapi ay masusunog sa iyong bulsa? Hindi ito kakulangan ng katalinuhan, ni kakayahan, lalong hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita sa iyong mga mata, ngunit napakalakas, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subconscious tungkol sa salapi. Umabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakikita ko ang aking sarili na inuulit ang mga pattern na nagpapanatili sa akin na broke. Kapag kumita ako ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi ito para sa akin. Ito ay parang may isang emosyonal na hadlang na nagpilit sa akin na bumalik sa parehong antas tulad ng dati. At alam mo ba ang pinakakuryoso? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psikologo na thermostat ng pananalapi. Isang konseptong napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, tulad ng thermostat ng iyong bahay na nagpapanatili sa temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit pa kaysa sa pattern na ito, lilikha ang iyong subconscious ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses ka na bang nakakita ng isang tao na nanalo sa loterya at ilang taon pagkatapos ay mas masahol pa kaysa sa dati? Nangyari ito kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng 10 milyong piso sa loterya, at sa loob ng mas mababa sa 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, mga impulsibong pagbili, ganap na iresponsableng mga desisyon sa pananalapi, dahil ang kanyang pananaw, ang kanyang mental thermostat, ay pinrograma para sa kahirapan. At pakinggan mo, naranasan ko rin yon, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga panayam at nagsimulang dumating ang aking mga unang mas mataas na tseke, hindi ko mapigilan ang salapi. Nakahanap ako ng isang dahilan upang gastusin ang lahat. May isang beses na nakatanggap ako ng isang pagbabayad na sa panahong iyon ay tila napakalaki sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang ginamit na sasakyan na hindi ko naman kailangan, para lamang maging masaya sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa parehong hirap tulad ng dati. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious, "Hoy Bob, bumalik ka sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit pa." At marahil ay pinagdadaanan mo rin yon.
Maaaring sa tuwing may lumalabas na pagkakataon na kumita ng higit pa, nagsisimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, isang pagkabalisa, isang pakiramdam na magkakamali, at sa huli ay sinasabotahe mo ang lahat. Ang pagharang na ito ay emosyonal. Nakaangkla ito sa mga karanasan na naranasan mo sa salapi mula pa noong pagkabata. Marahil ay lumaki kang naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O narinig ang mga pariralang tulad ng, marumi ang salapi, hindi maganda ang mga mayayaman, kung gusto mo ng salapi, kailangan mong maghirap ng labis. Ang bawat isa sa mga pariralang iyon ay parang isang ladrillo na bumubuo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong. At narito ang isang kawili-wiling datos, isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge ang nagtapos na hanggang sa edad na 7, karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang salapi gamit ang mga konseptong nilikha ng isang 7 taong gulang na bata. Kaya, walang silbi na magbasa lamang ng mga libro sa pananalapi, manood ng mga video ng pagganyak, o gumawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na pananaw, maaaring lumitaw ang salapi, ngunit dumaloy ito sa iyong mga kamay tulad ng buhangin. Kaya pakinggan mo ako, ang unang hakbang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyong iyon. Sa tuwing isipin mo ang salapi at makaramdam ng takot, pagkabalisa, o maging galit, huminto, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili. Saan ito nagmula? Totoo ba talaga ito? O ito ba ay isang refleksyon lamang ng isang lumang pananaw na natutunan ko ng hindi namamalayan? Ginugol ko ang maraming taon sa pagsasabotahe sa aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng harapan. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pagpapatunay, paulit-ulit sa aking sarili araw-araw na dumadaloy ang salapi sa akin ng madali, nakarapat-dapat ako sa kasaganaan, at kaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. At hindi ito madali sa simula, nakipaglaban ang aking subconscious, ngunit sa pag-ulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyon mismo ang kailangan mong simulan gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinakakain ng takot, patuloy na tatakas ang salapi sa iyo. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang muling pagprograma sa aking pananaw. Gaano man ako magsikap, hanggat hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili tungkol sa salapi, pareho pa rin ang lahat. Kaya, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagbago sa takbo ng aking kwento, ang kapangyarihan ng kamalayan na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong pagprograma ng isipan. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay lubos na nababaon sa mga utang, walang inaasahan, at may pagpapahalaga sa sarili na nasa lupa. Sa sandaling iyon ko natutunan ang isang simpleng konsepto, ngunit lubhang makapangyarihan, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isipan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi kong pag-uulit, hindi ito isang bagay na passive, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, na may damdamin, na may intensyon, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihan upang baguhin ang aking katotohanan, dahil sa katotohanan, mayroon nga. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ang parehong positibong pagpapatunay ng 100 beses, palaging sa kasalukuyan, palaging na parang iyon ay isang ganap na katotohanan. Ang una kong pinili ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na dumadaloy ang salapi sa akin sa mas malalaking halaga, mula sa maraming mapagkukunan, sa patuloy na paraan. 100 beses sa isang araw. Araw-araw. Nang walang pagkabigo. Walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga unang araw? Sumigaw ang aking isipan na yon ay katawa-tawa. Narinig ko ang isang tinig sa loob na nagsasabi, Bob, nasasayang ka ng oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tingnan mo ang mga overdue na bayarin sa iyong mesa. Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang pagprograma. At iyan mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pagpapatunay na kumakatawan sa kung ano talaga ang gusto mong maranasan. Isulat palagi sa kasalukuyan na parang nangyayari na. At ulitin, ulitin, at ulitin hanggang sa magsimulang tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideya bilang totoo.
Marahil ay iniisip mo, ngunit Bob, ito ay pagsulat lamang ng mga parirala. Paano nito mababago ang aking katotohanan? At sasagutin ko sa iyo ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na ang utak ng tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa 66 na araw ng patuloy na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong neural na koneksyon na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang ugali. Ito ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyayari sa aking sariling buhay. At sa aking mga mag-aaral din mga tao na dating hindi nakakapag-ipon ng 1 sentimo na namumuhay ng lampas sa limitasyon ng credit card at pagkatapos nilang ilapat ang diskarteng ito ng seryoso, nagsimulang makaakit ng mga bagong pagkakataon, magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, baguhin ang kanilang sariling pag-ugali tungkol sa salapi. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado. Siya ay nababaon sa utang, may masamang pangalan, walang inaasahan. Nagsimula siyang magsulat ng parehong pagpapatunay na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tumawag siya sa akin na nagsasabi na tila lumala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy na magtiwala sa proseso. Pagkalipas ng 2 buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-ayos sa kanyang mga utang, at nagsimulang mag-ipon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi ito nagkataon, ito ay muling pagprograma ng isipan na gumagana. Ngayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isang direktang tanong, ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maiiwasang pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong gawin ito ng seryoso, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pagpapatunay tungkol sa salapi at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses. Walang dahilan. Walang paglaktaw ng mga araw. Walang paggawa ng kalahati. Kung gagawin mo ito, na may emosyon, na may pagtuon, na may intensyon, ginagaranti ako sa iyo na malapit na kang magsimulang mapansin ang mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay palaging tumutugon sa kung ano ang nakaukit ng masidhi sa iyong subconscious. Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang bahagi ng buhay. O kung ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkakaroon ng kaunting mas maraming salapi. Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo naisip, ang proseso ng pagbabago ng pananaw ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, iyong kalusugan, iyong mga relasyon, o iyong karera, pareho ang pamamaraan. Ang nagbabago lamang ay ang huling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan yon? Ito ay nang magpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, ang isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring mukhang isang maliit na bagay, ngunit sa katotohanan, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, aking mga pangako, aking mga pagpupulong, at dahil dito, aking mga kita. Palagi kong itatakda ang alarm clock, at, nang hindi nag-isip, pinindot ang snooze button. Ulit-ulit ito araw-araw. At, gaano man kalaki ang alam ko tungkol sa kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng mas produktibong araw, lubos akong pinamumunuan ng lumang ugali. Doon ko inilapat ang parehong diskarteng ginamit ko upang baguhin ang aking pananaw sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong pagpapatunay sa kasalukuyang panahon na parang iyon ay ang aking katotohanan. Ang parirala na isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling ako ay gumising, agad akong bumabangon sa kama at sinisimulan ang aking araw ng may lakas. Sa mga unang araw, nilait ako ng aking intelekto. Naisip ko, Bob, ano ang kahangalan? Ikaw ay mahigit 40 taong gulang na at nagsusulat ka ng mga parirala ng bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagtiyaga. Tinapos ko ito. At ang resulta? Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumang ugali na pindutin ang snooze button. Ito ay otomatiko. Dinilat ko ang aking mga mata at bumangon. Walang negosasyon. Walang panloob na usapan.
Ang malaking aral sa likod nito ay ang pananaw, kahit ano paman, ay umiiral lamang dahil ito ay pinakain sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-ulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya na may higit na intensity at pagiging pare-pareho. At iyon ay totoo rin para sa iyo. Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang gumising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa pagbebenta, makipag-ayos para sa isang pagtaas ng sweldo, simulan ang isang proyekto na patuloy mong ipinagpapaliban. Ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang pananaw, lipas na kumukontrol sa iyo. At marahil ay nagtataka ka, ngunit Bob, bakit ako nakakaramdam ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, ang iyong subconscious ay kinasusuklaman ang mga pagbabago. Ito ay idinisenyo upang panatilihin ka sa isang komportableng zone, kahit na ang zone na yon ay isang lugar ng kakulangan, takot, at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng behavioral neuroscience na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago na may parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na pagbabanta. Iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pag-aalinlangan, kahit tachycardia kapag iniisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang lihim, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, na may emosyon, na may kalinawan, na may pagiging pare-pareho, muling isasaayos ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-uugali. Hindi ito mahika. Ito ay biology. At alam ko na marahil ay naghihintay ka ng isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na instant, na parang isang magic wand. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon na naipon ng may pagiging pare-pareho. Kaya ngayon tanungin ko sa iyo, ilang beses mo pang hahayaan ang lumang pananaw na kontrolin ka? Ilang taon pa ng buhay ang ibibigay mo sa pagprogramang ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang landas. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong itanim sa iyong isipan. Isulat, damhin, ulitin, hanggang sa maging mas malakas ito kaysa sa lumang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. At para lamang tapusin, sinasabi nila na ang sinumang gumawa ng desisyon na baguhin ang isang pananaw ngayon ay madalas na tumitingin sa likod pagkatapos ng ilang buwan at nagtatanong, bakit hindi ko sinimulan ito dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring salapi na gusto mo ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob mo at may pangalan, pananaw. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na pagprogramang ito, ang mga resulta ay mananatiling pareho, gaano man ka makipaglaban, magsikap, o subukan ang mga bagong estratehiya. Ngayong alam mo na yon, malinaw na mayroon kang kapangyarihan na kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, ngunit may napakalaking epekto sa pamatagalan. At kung gusto mong patuloy na umakyat sa isa pang baitang sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa ikaw ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay nasa screen, handa na upang dalhin ka ng mas malayo. Maraming salamat sa pagiging narito kasama ko ngayon, at naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.